Good morning. Good morning. Oh God. Oh. So it turns out na mukhang totoo nga nasarado ang highway dahil merong traffic jam. Meron palang landslide kaya kinlose yung kalsada. Aray ko. Ibig sabihin pag nag-detour ng 14 hours, that means babalik ako ng Calgary. More than Calgary kung ganun. Kasi mula dito mula Calgary hanggang dito is 333 lang. So parang 3 hours lang yun, no? Tingnan ko kung saan ako magdi-detour. Meron daw 97A. So pag tinatype ko sa mapa, ang itinuturo niya puro highway 1 eh. So may iba yung dadaanan ko, may iba yung plano para sa araw na to. Hindi ko rin alam. Bala ko pumunta sa isang falls, kaya lang sa ganitong kondisyon ng panahon. Well, let's see. In 200 meters, turn right onto Addison Road, then turn left onto Frontage Road. Hindi gumagalaw. Paatras yung takbo natin. Hindi ko alam kung saan matatapos tong atras na to. Sana tayo. Okay. Kanina pa ako nagdadrive. Isa pa lang yung sumunod sa akin galing sa likod. Motor. Wala na. Walang sasakyan ang nakakalusot papasok, mga dre, no? Galing dun sa galing sa Kelowna. Ayun ang tanong kung anong oras mabubuksan yon. Ang haba na ng traffic eh. Hindi gumagalaw. Bumiyahe ako ng 100 kilometers. And it's close. Eto na nga, mga dre. Bumiyahe ako ng 100 kilometers pabalik para sana magpunta sa Takakaw Falls. Kaya lang sarado naman siya. Hindi ka na rin lugi. I mean, look at the view. Diba? Sayang naman. Binalikan ko talaga to, mga dre, no? Sabi ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito, especially para pasukin tong falls na to. Kasi 13 kilometers sa highway. From highway, kailangan pumasok rito. 10 kilometers na lang.
Walang signal dito. Walang signal. Kaya kailangan ko nang lumabas. Kaya lang, yung may signal pa naman, malayo rin. Buti walang mga oso rito, no? Kasi may mga nagka-camping dito sa gilid, eh. Pasok na ako ng sasakyan, baka biglang may lumabas na oso, eh. Eto, it's close. Ah! What a bummer. Eh, may kotse. So, ano gagawin niya ngayon? Oh, God. Grabe itong nasa harap ko. What? Ang ganda ng view. Ang ganda ng view, mga dyan, no? Balikan na lang. Wala talaga, eh. Kaya lang, kung sarado yung kalsada, nadadaanan ko. Yung gusto kong malaman, ano yung pinakamalapit na town kung saan magkakaroon ako ng access papunta sa 97. Kasi, yung 97A pala, 97A, Highway 97A. Para malusutan ko yung traffic. Pero kanina yung tinuturo niya, yung Sicamous is, ano yun? Ang tawag dito? Lalampas pa rin ako doon, dadaanan ko pa rin yung ano, kung saan may landslide. I think, baka ngayon mas worse na yung traffic. Nag-drive na ako, papunta doon sa intersection doon. Akala ko itong mga to nakahinto lang. So nandun na ako sa pinakakanto. Sinita ako nung isang lalaki na nakatrack. Sarado pa rin yung Highway 1, mga dre, no? Akala ko bukas na. Ano ka man teteng, oh. Etong isang may nakakilala sa atin, isang nanonood, Sir Romar, shoutout sa'yo Sir Romar, kagabi pa daw sila rito, papunta na sila sa Rebel Stoke. Naharang sila kasi nga may landslide na. So nasa 12 hours na daw siya rito. Sabi ko, ako kahapon, maaga ako rito, eh. I think wala pa yatang alas 6 ng hapon kahapon, nandito na ako. Kung dumaan ako kahapon, dumiretso na ako, wala akong problema. Ngayon, hindi ko alam kung anong oras magbubukas. Hopefully magbukas nga siya within 1 hour, no? Pero nakita nyo ba yung mga bahay? Ayun, oh. Diba? Nasa taas sila ng ano. Ayun, mabihira. And left onto Frontage Road. So nagbukas na siya ng, ang tawag dito, stop 10:50, mga dreno. Sira na. Nakaduling pala pagka ganito. Ano? Walang signal dito. Pag tinatype ko tong papunta sa Kelowna, gusto niya ako ibalik dun sa ano? Sa, ewan ko kung saan. Drive west on Trans-Canada Highway for 162.6 kilometers. Salmon Arm. Okay, sure. Now you're doing okay. Salmon Arm ang bagsak natin. Wow, haba, ah. Ang haba ng ano, mga dre, no? What? 3 oras ako magdadrive. 2 hours and 42 minutes ako magdadrive. 210 kilometers. Ang haba ng range ng battery rito. I think may kinalaman yung ano, mga dre, no? Yung regen. Kasi pag maraming pababa, nag-ano siya, gumagana yung regen, eh. So, okay dito, no? Ibig sabihin pala, yung clearing nila sa landslide umabot ng ano, 12 hours approximately, mga dre, no? More or less. Kasi nga nakausap ko, sabi niya magti 12 hours na raw siya mula nung pinabalik siya galing sa, papunta siya sa Rebel Stoke. Yun nga lang, traffic talaga rito. Gawa nang may ginagawa talaga rito. Ang haba ng traffic. Ano to? Gumawa sila ng ano? May tao. Ano ang gagawin nila? Haharangan?
May pulse eh. Pinapalaki yung kalsada. Tinataniman ng ano siguro, dynamite. Ayos, tapos gagawing graba. Di ba? Gusto ko sanang dumaan dito sa ano, Giant Cedars Boardwalk. Giant, oo. Giant Cedars Boardwalk, mga dreno. Kaya lang, yung mata ko kasi, konting labas ko lang, pag may maganyang mga mapuno, biglang kakatina. Especially rito, no, papalibutan ng puno. Kaya ano lang ako, doon ako sa mga ano, medyo kung meron, yung medyong puno lang, wag yung ganito ka dense. Ito literal sa forest ka rito eh. Nilagyan lang nila ng kalsada eh. Landslide. Doon din sa pinanggalingan ko, 'di ba? May landslide din kaya nagsara. Buti nga rito, naayos na nila agad, no? Pero nagtagal din kami ron. Siguro mga more than 30 minutes. Haba ng traffic rito sa kabila. Oh. Ang haba ng traffic. Tingnan natin. Mga nakakatatlong kilometro na ako mula dun sa may landslide eh. Ulan-ulan pa rin. Hindi ako nag-check ng ng weather kahapon. Kung nag-check ako ng weather kahapon, baka naiwasan kong kahit papaano yung mga aberya ba na nangyari. But anyway, all is good. Burnt toaster churi. Wala ka ng teteng. Alas 2 na. Wala pa ako sa... hindi. Alas 2:08 pala yung dating ko sa Salmon Arm. Nandito tayo sa Sycamores. Sycamores? Tama ba? Ang tagal ng biyahe, no? Magtatatlong oras na ako. Ako po, Rude. Walastek. Kapakahusay ng kaulapan. Kinabahan ako doon. Yung biglang sobrang lakas ng ulan. Wala akong makita kasi nasa unahan ko yung mga dre, no? Yung trailer. Pero yun nga, kahit nakalampas na siya sa akin, sobrang lakas ng ulan na gusto kong huminto. Kaya lang ang bilis ng mga nasa likod ko. Walastik na yan. Ay ang pinaka-scariest moment ko, no? Iniisip ko kung bubuksan ko ba yung yung anong tawag rito? Yung hazard ko, pero nag-aalangan naman ako. So pinabayaan ko na lang. At paglampas doon, walastek. Dito naman, walang ulan. Paulan pa lang. Grabe yung daanan yung mga dinaanan ko. Diba? Ang galing ng Tesla, mga dre, no? Ano to? Galing yata sa Costco to. Now
Problemang malaki to. Tawag dito. Sarado yung ano? Sarado yung dadaanan ko papunta sa charging station. Pambihira. Oh. Tanong ko nga. Now turn left onto Trans-Canada Highway. So, no possibility, sir. No, you have to take the detour route. 97A south towards Vernon. Towards Vernon. Yes. I- And 97B. How many kilometers do you think it will, because I need to go to Salmon Arm, I need to charge my car. It's like 40 minutes, 40 some odd minutes. 40 minutes. Something depending on traffic. Ah, Yeah, and I'm not sure of any chargers. I know there's chargers in Salmon Arm at the yeah, there is two, actually. Askews there. Like when you first get into town, there's a McDonald's. Uh-huh. You turn right there and then turn left. There's a Askew's grocery store. There's a whole bunch of Tesla chargers there In Salmon Arm. in Salmon Arm. Yeah. Right at the top of the hill. So, but yeah, no, it's your 40 minutes 40 minutes. Oh, God. depending on traffic. 22 minutes. Oh, gosh. And I don't know what's around here for chargers. Yeah, I guess there's nothing here except in Salmon Arms. And this is the okay. shortest Oh, way there that it my is. battery can, can Oh, take. I see. Yeah, so Yeah. I'm in a not so good Well, situation. if you want, like the highway does open at 3. 3 a.m. No, it's 3 o'clock, 3 p.m. What time is it? It's 10 quarter after. Oh, so it's about to be opened. Yeah, well, in 45 minutes. Well, I will wait then. So if you want to find a place, like, you know, Yes, I know sir. they're Yeah. busy, or like, you know, find a place to wait. I will. Dala ko naman yung ano ko, mga reno. Dala ko yung charger ko, yung ginagamit ko sa bahay. Matagal mag-charge yun. Pero sa gipitan, pwede siya. Like, dito, makikiusap ako sa mga may bahay dito para makisaksak ako. Kinabahan ako rin. May mga nakapila ng sasakyan. Papunta. Doon sa pupuntahan ko siguro. I mean, sa daanan na pupuntahan ko. Lala, 7% na lang ang matitira pagdating ko ron. Sana huwag magkaroon ng aberya. Ay, salamat sa Diyos. Ay! Alam nyo, kailan natira? 5%. Di ba? Sabi 7%. Pag mabilis ka, pag binilisan mo, mas malakas ang kain ng battery. But anyway, it's a good thing na nandito na tayo sa charging station. Okay. Ay, Panginoon. Oh, Salmon Arm. Hindi ako nakaligtas dito sa Salmon Arm. Wow. Look. 'Di ba? Ganda ng lugar na 'to. Ano ba 'to, mall? Mall ba 'yan? Mall? O kainan. Grocery? Napakahusay, no? Mamamalengke ka lang, oh. Magpag-grocery ka lang, ganyan na yung view mo. Pero layo na ito, mga Andre, ha? Sabagay, depende kung saan ka nang galing. Ay, isang susi sa washroom, eh, no?
May Pilipina pa rin dito, sigurado. Uy! Kala ko sushi. Q-tips. Q-tips ang binili. Ganda talaga, oh. So, anong oras na, mga dre? O nga, no? Anong oras na ba? 3:45. Nag-atras na ako ng 3 oras mula sa Montreal. Pa isa-isang oras. Hanggang nakarating ako rito, 3 oras na. Ito yung first destination ko sa araw na ito. Sobrang late na, di ba? Pambihira. So, tingnan natin kung saan ako makakarating, mga dre, no? Baka Kelowna, malapit na, 92 kilometers na lang daw, sabi. Tingnan ko kung diretso na ako ron. Or, may titingnan pa akong iba. Let's see. Margaret Falls, overflow parking located in Deus. Okay. Saan ang Stay on trail. Saan ang trail? Ito ba? O doon? I think dito, no? Wala namang trail, eh. Ito lang ang trail. Tingnan nga natin kung anong makikita natin. Wala na akong idea kung anong meron dito, eh. Stay on trail, stay on trail. Okay, ibig sabihin may harang, hindi pwede. Ay! Nasaan ka na, boss? Pakita ko sa'yo. Nakarating na? Oo, hindi pa. Nagtitingin-tingin lang ako dito. Sa ilog. Bakit? Malayo ka ba? Malayo pa. Diyos Mariosep. Margaret Falls. This is it. Sama ko pala si Ermat, mga dre, no? So, ito na yung Margaret Falls. Ilang araw pa biyakin? Siguro mga 1 araw na lang, Nay. Tapos pa uwi uli, mga 2 linggo. Grabe naman to. Tingnan mo, Nay. Kung nasan ako. Walang katao-tao dyan, ah. Meron naman. Ay. Parang yung 3 tao lang na yun ang masasalubong ko, ah. May oso kaya rito? Tragis. Wala naman siguro, no? Nakakatakot. Natatakot ako. Tao. Mamaya bigla ka hindi nababa ng Ano? Bigla akong dinamba. Ay, Sige, nanay. Mamaya na lang. na. Okay, okay. Parang nakakatakot, ah. Ako lang mag-isa, eh. Dapat ata kanina pa ako nagpunta. Ay, hindi. Ano yung sasakyan dun, eh. Meron pang meron pang, di ba, 2 sasakyan? So, pwera na lang kung silang 3 sa 2 sasakyan na yon.
Wag lang akong makakita talaga ng oso, mga dre. Siguro naman wala dito, no? Yun lang. Yun ang kinakatakot ko. Naku po, inang. Sinusundan ko lang tong ano, sabi sundan lang yung trail eh. Oh, so sinusundan ko yung trail. Pero ano, natatakot ako. May tao ba rito? Alas 7 yung sarado na ito, mga dreno. Nung trail. Utrages. Wala man lang akong ano, dalang kutsilyo o kahit ano. Sana may dala akong cutter eh, di ba? I'm in the middle of nowhere. Oh God. Wala na, ako na lang yata. Nandito na ako eh. Babalik pa ba ako? Mahigit kalahati na yata to eh. Gusto ko nga sana maghugas ng paa eh. Kaya lang baka may ano eh. Yung alam niyo yung ano, yung flesh eating bacteria. Yun ang nakakatakot eh. Tsaka ito, nakakatakot to. Itong ginagawa ko. Mamaya pagpabalik, ayun, may tao pa. Thank you, Lord. Meron pa naman, ayun o. Dalawa. Kahit pa paano may makakasabay pa ako. Kinakabahan na ako eh. Gusto ko nang bumalik, alam niyo yun? Kaya lang, ano, gusto ko rin makita eh. Kasi, medyo malayo yung dinrive ko. Paikot-ikot pa ako, tapos kita nyo yung daanan. Medyo hindi naman challenging, pero talagang kailangan ng focus saka attention. Saan? Ha! Woo! Woo! Boom! Shit! This is it! Oh gosh! Ah! Nakakatakot. pero worth it, mga treno. Grabe. So balik na tayo, hindi na ako magbi-video kasi nakita nyo na to eh. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung falls. At nakita nyo yung kagandahan niya, di ba? Yan, may dumating pa, no? Dalawa. Tama yun, dalawa kasi ano eh, paalis na yun yung kasabay ko. So, next stop. Ano ba yung sunod na stop ko? Nakalimutan ko, mga dre, no? Tingnan nga natin sa sasakyan. Okay. Next stop is Waterfront Park. Okay? Ang sabi niya is, what? 2 hours? 140 kilometers? What the what? Okay, ang oras natin, mga dre, no?
4:51. Naka po, inang. Tagal naman nito, 2 hours. Welcome, Kelowna! Yes! Andito tayo sa Kelowna. At pinamanuhan na tayo ng parking. Okay, nagbayad na ako ng $25. Hanggang 12 o'clock to mga Andre, no? 12 o'clock, wait! PM. What? Ba't 12 o'clock PM? Tingnan ko nga. Okay, time. Ang hirap maghanap ng parking dito, punong-puno. Kasi may event pa sila ron. Uy, oo nga, no? Ano ba yung event nila ron? Baka sa Foods yun, ah. Pero tingnan muna natin dito. Sa Waterfront Park. Nako po, sana may kainan dito di ba? I think that's the best thing Kung may kainan dito, meron ba? Wala. Wala, steak. Sarado na. Street food, sarado na nga. Ano ba yan? Wow. Ang dilim lang, no? Pero ang ganda. My Kelowna. Ay, nako po. Parang nawala yung pagod ko, mga Dre, no? Kasi, alas 7:30, alas 8, yeah. 7:13. Nagsimula tayo mag-drive ng alas 8. Alas 8? Alas 7 ako nagsimula mag-drive, no? Alas 7 hanggang alas 9. Tapos naputol ng 9 to 10:30. Tapos 10:30 hanggang ngayon. So, what? Ang tagal ko nag-drive. Pero wala yung pagod ko. Dahil dito, sobrang ganda ng tanawin. Naku po. Bigay ko na nga sa inyo. Baka sabihin nyo, nakatutok naman sa mukha ko, di ba? Nag-CR ako. May nagdodroga. Ano ba yon? Legal nga pala. Dito ba legal yan sa BC? O sa ano lang, bandang Hastings? Legal yan mga Dre, no? Ano ba yun? Hindi tataas ng 5 grams or 10 grams kahit anong klase ng drugs. Legal dito, kaya nangyari. Kahit saan pwede silang gumamit, pero lang sa public places. Pero yun nga, no? Anyway, never mind. This is the place, mga Dre, no? Waterfront Park. Ang galing. Sana lang talaga kung may di ba? Kung merong mga street foods dito, I think yung mga tao tatambay dito di ba? Pero siguro iniiwasan nila kasi nga dudumi yung lugar. Pero hindi rin di ba? Kung may disiplina, disiplinado naman mga tao rito. Ulala. Syempre sa ano yun? Nagulat ako kung ano nangyari. Ito pala yung boardwalk na sinasabi nila. Caution, decking may be slippery when wet or icy. Ito, yung boardwalk. Diba? Ay. Diyos ko po, Rode. Diyos ko po, Rode. Ang layo ng binyahe ko para dito. Malapit na tayo makarating sa natin, no? Sa destination title natin, di ba? Vancouver. Pero dapat pala, Victoria. Ang sarap dito, kumbaga sa umaga, no? Lakad-lakad ka sa umaga, jogging. Makadaan nga sa Gusto ko rin makita yung other side ba ng lugar na to. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know?
sensory overload. Ano yun? Parang may nag-aaway? Mga kabataan pala, pambira at mga kabataan na to. Yan yung charging station natin mga dre ha. Yun o. Charge tayo dyan. Naisip ko kung dito na ako mag-i-stay, kaya lang walang hotel dito eh. Walang katabing hotel eh, para sabihin natin sa hotel tayo tumuloy eh. Ang dami kong pagod, gusto kong kumain ng ano, yun, Yamato Asian cuisine. Ba't hindi Japanese? Teriyaki. Gusto kong kumain ng ano, gusto kong kumain ng masarap. Dito tayo. Sabaw, nako po, inang. Sarado ka na? What? Close? Today is, anong oras ngayon? Anong oras na? 8? Inis oh. Sumay tulo ko. Paano dito? Sarado na sila, alas 8. Thank you, sir. Ang oras ay 10:49 ng gabi mga treno. Galing tayo sa Kelowna. Ngayon pupunta na tayo sa Vancouver. Ay, hindi totally sa Vancouver. Titigil ako sa middle kung saan ako magcha-charge ngayon. Ang ginawa ko dahil madilim ang kalsada is nag-autopilot na lang ako. Mas malinaw ang mata ni Tesla. Kung napapansin nyo yung ito yung blue na guhit mga treno, ibig sabihin autopilot yan. Ngayon pag solid na blue kasama yung ilalim yung sasakyan, yung inaandaran niya, ibig sabihin ano yun, full self-drive. Pero pag ganyan, autopilot lang yan. At so far so good naman. Bumabiyahe na kami ng 1 oras na naka-autopilot. Okay, mga dre, from 130 kilometers ngayon ay 7.6 kilometers na lang. Siya lang ang nag-drive mga dre, no? Si Tesla lang yung nag-drive, si Rosia. At yun, hindi ako nabulag. Ang galing niya mga dre, no? Oo nga pala, no? Gusto ko sana ipakita sa inyo kung anong kondisyon ng kalsada. Ayan, no? Dito sa kanang bangin yan mga dre, no? May bangin-bangin yan. Tapos mabato-bato na. Minsan tubig, minsan bato. Tiwala lang talaga. Tsaka mabagal lang ako, mabagal. Okay, ang oras ay yan 11:43. Ay, ang galing ni Tesla. Wait, we don't have to start the day yet.